Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po and Happy New Year. Pakibati nyo na yung katabi ninyo ng Merry Christmas. Sa huling pagkakataon, no? Parang natatakot. Na-phobia na ba kayo? Kasi pag binabati, may bumabati ng Merry Christmas, kasunod niya humihingi ng regalo eh. No? Kaya minsan ayaw nang bumati o kaya umiiwas. No? Pero ngayon po, sa ating liturhiya, kung tutusin, ito na po yung huling linggo sa panahon ng Kapaskuhan. Kasi meron lang tayong 2 o 3 linggo na ipinagdiriwang yung season. Di ba? May kanya-kanya season. At sa susunod na linggo ay ang pagbibinyag na sa Panginoon ni San Juan Bautista. So, ganun kabilis ang panahon. Kaya kung mapapansin nyo rin po ang ating bilin, sige nga po, napansin nyo ba? Wala nang tulo. Wala na rin baha. Siyempre, no? Kasi lumipas na yung mga panahon. Kumbaga, i-imagine niyo lang po, no? Simula nung pinanganak si Jesus, lumipas ang panahon, lumipas ang 2 taon. Yan. So, 2 taon na tayo. Naintindihan po ba? Uy, parang ano na naman, ha? Kaya nga po, nandun na rin yung 3 pantas na naghanap, naglakbay mula sa ibang bansa
Imagine niyo po, no? Nang pinanganak si Jesus, lumitaw ang tala. Mayroong tala na nagliliwanag ng kakaiba. At ito ay nakita ng mga pantas mula sa kanilang bansa, mula sa silangan. Gaano katagal silang maglalakbay? Wala namang eroplano, wala namang sasakyan. Sabi nga po sa unang pagbasa, di ba? Sila may mga pantas na maglalakbay sakay ng kamelyo. At mula doon pa lang naman sila naglakbay. So ganun katagal bago nila nakita ang bata. Naintindihan na ba? Kaya nga, kung last week o itong nakalipas na araw, ang lagi natin naririnig na matatagpuan ninyo ang sanggol, di ba? Nung ipinahayag ng anghel sa mga pastol, matatagpuan ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin sa sabsaban. Ngayon, ang ginagamit na ay nakita nila ang bata sa piling ng kanyang ina. So magkaiba ang sanggol sa bata. Okay pa ba tayo? Yan. Kaya po ganun yung paglalakbay na ginagawa sa atin. At kailangan natin sundan yung kwento ng kaligtasan na ginawa ng Diyos at patuloy na ginagawa ng Diyos sa atin. Ngayon, may dalawang pangkat o grupo na naghahanap kay Jesus. Ang pangkat ng mga pantas at ang pangkat ni Herodes. So, nasaan tayo sa dalawang ito? O baka naman wala tayo sa dalawang ito. Kasi nga, ngayon ay ang pagdiriwang ng dakilang kapisahan ng pagpapakita ng Panginoon. Nagpakita ang Diyos. Yung dating lihim, yung dating tago, yung dating nararamdaman lang sa hangin, sa apoy, ngayon ay mayroon ng mukha dahil kay Kristo na dating salita o ang salita na nagkatawang tao. So nagkaroon na ng mukha ang Diyos. Hindi ka na matatakot kasi noon kapag sinasabi nila na kapag nagpakita ang Diyos, hindi ka dapat tumingin kasi ang makakita sa mukha ng Diyos mamamatay. So, kaya ito, dahil kay Kristo, nakikita natin may anyo, may hugis, katulad natin ang Diyos. Kabukha natin ang Diyos. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Mukha ng Diyos ba o mukhang wala ng pera agad? Ilang araw pa lang, wala na, no? Bagong taon, mga mukhang walang pera. Yan. Pero dito po, balik tayo, no? May naghanap kay Jesus sa isinilang ang grupo ni Herodes. Pero bakit inahanap ni Herodes? Kasi natakot si Herodes, na insecure si Herodes nang malaman niyang mayroong haring ipinanganak. Dahil hindi niya lubos ang naiintindihan na hindi naman to hari na luluklok sa kanyang trono o aagawin, pero yun ang kanyang pakiramdam. Hindi niya matanggap na mayroong isinilang na magiging hari. Kaya sabi nga, no, lihim niyang pinatawag, no, ang kanyang ang mga pantas at inalam at sinabing, alamin ninyo at i-report ninyo sa akin kapag natagpuan ninyo. Pero hindi para kilalanin bilang hari, kundi para patayin. Yan nga, di ba, meron tayong pagdiriwang ng Niños Inocentes dahil no, nalaman niya na hindi na nagbalik ang mga pantas, kaya ipinapatay niya ang lahat ng mga batang 2 years old pababa. Naintindihan na po ba ang kwento? Yan. So, hinahanap niya hindi para sambahin, kundi para alisin sa landas niya kasi baka agawan siya ng trono.
Ngayon, yung grupo ng mga pantas, sa kabila ng kanilang katayuan sa buhay, hinanap nila ang bata. Hindi madali ang maglakbay. Maraming inconveniences. May pwedeng madelikado pa ang kanilang buhay, pero sadyang mayroon kasi silang kailangang matagpuan. May hinahanap sila. Kahit na magaling sila, ma-interpret nila ang mga bagay sa daigdig, maging sa kalawakan, kaya nga sinundan nila yung tala eh. At kahit na ganun yung katayuan, laging, alam mo ba yung pakiramdam na laging may kulang? Yung walang satisfaction, yung hindi ka kumpleto. Alam niyo ba yung pakiramdam na yun? Yung kahit na akala mo nasa iyo na ang buong mundo, pero laging may kulang. Baka kasi yun yung isa sa mga bagay na wala pa sa atin at ipinapaalala sa atin ngayon, hanapin mo ang Diyos. Hindi naman mahirap hanapin ang Diyos. Hindi nagtatago ang Diyos. Makikita mo siya kung aalis ka sa iyong comfort zone. Kaya nga itong tatlo, yung binabanggit ng mga pantas, no? Maaari daw po na mas marami pa, hindi lang tatlo, pero sila ay mga pantas na nagsasaliksik para mapunan yung kanilang, yung longing nila na kukumpleto sa kanila. Kaya nang matagpuan nila, kahit sila yung matalino, sila ay sumamba sa isang bata. Sinamba nila at kinilala nila kung kaya inihandog nila yung the best, yung dala-dala nilang pinaka-the best, ginto, kamanyang at mira. At yun nawa din ang ating hangarin, makita natin ang Diyos. Kaya sa mga pagdiriwang natin, halimbawa, kung itong nakalipas sa Pasko, o ngayong Kapaskuhan, hinanap mo ba ang Diyos? O napakabusog ka lang? At sinabayan mo pa ng alak? Kaya paano ka makakapaglakbay? Lasing ka na naman. Anong pinagdiwang ang kanyang kapanganakan, hindi mo rin nakita. So, maghihintay ka na naman. Pero sana po, no? Katulad ng mga pantas, kapag nakita mo na at natagpuan mo na ang Diyos, huwag ka nang bumalik sa dati. Huwag na tayong bumalik sa dati. Kaya nga sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, umalis na tuwang-tawa ang mga pantas, pero hindi na sila bumalik kay Herodes. Nag-iba na sila ng landas. Para bang sinasabi sa atin, kung bagong taon ngayon, baguhin mo na rin yung estilo mo. Baguhin mo na rin yung pag-uugali na hindi talaga magdadala sa iyo sa kabutihan. Makita nawa natin lahat ang Panginoon. Amen. Thank you.